may hinihintay ako na parcel. Sabi nila is dadating 2:45. 3 o'clock na, magsundo ako sa mga bata. So, kailangan ko nang kunin doon niya. Dili man siya pwede iwan kay ano man yun. Gadget, regalo ko man yun sa kuan. Uli ba ako Pilipinas, no? Sabi ko sa inyo, imimit ko yung aking half-sister. I'm very excited sa mga ganap kay si Jack. Makita niya din yung ano niya, yung kababata niya na kuan. Same lang sila ng age. Si Kaden ba, yung na-meet ko last time. Yung sister ko, yung papa ko, si mama, galing sa Thailand, nandun din. Yung kapatid ko, marami tayong ganap. Tapos graduation, hopefully. I'm very excited talaga sa mga ganap natin sa Pilipinas. So, gisingin ko na lang to siya. Kailangan ko siyang bihisan. Aray ko. Natulog, intawo na siya. Kailangan naman namin umalis. Iwan ko anong mangyayari sa parcel. Uy, kung sundo sa tayo ng sister, tulog siya. Tulog si Jack. Pasensya na kayo dyan. Kailangan ko yan siyang bigay ito. So there's a lot of dyan na pala. Ito. Jack. Alisa, Jack. Ay, pati na lang. Dating. Ready na sana ako ikuan iwan. Hi. Yeah, thank you so much. Bye. You too. Ito na. Yung gadget. Let's go na, Jack. Ay, naku, namundak pag yun. Wak ni nakatulog o kuan. Okay, 8, halo. 3-2 na pala. Teka, tingnan natin. Sabi. At ani mami, this one, ha? Idalo. Chismoso kayo na siya, oh. Kalagyan kuan din. Parang kakanya. Doon ko na lang ito ipakita sa inyo kung ano to siya. Ay, later na lang ta mag-open. Uy, malate na ta. Magsundo pa ta nila, JJ. Let's go na, nak, B. Put that one on, B. Magkuan ako. Kailangan kong linisan yung aking mga memory. Ito. Tapos, basta madami akong gagawin kay ano sana to. Hindi ko pa sana sasabihin. Pero si mama, basta oy. Si mama joker kay tara na. Asan man to akong jacket to as taas 3-3 na. Okay lang oy, 3:10 pa naman mag-open yung ito gate nila, JJ. Kaso lang kailangan ko pa diba maglakad papunta sa kanilang school. Nagkuan ako, nag-post na ko sa Facebook na uwi ako ng Philippines. Hane? Yeah? Hala, I didn't get the kids yet. Come here. No. Come. Huh? Can Jack stay with you? Yeah. Hello, my boy. I'm late. How are you? He just woke up. Oh. Thank you. Okay. Hindi ko pa nasundo. Puti mo, ano siya. Aga siya nag-uwi. Taguan ko to kay. Ay, naku. Kailangan ko magmadali ngayon. Buti na nandyan si Wayne Savior. It's okay. Okay, they open man 3:10. The gate. Bye, honey. I'm telling you beyond your wills. You, baby. Oh my gosh, 40. Kalma lang, day. Sugay padagan, day. 3:08 na. Dito na yung mga bata. Go na, go quickly kay we will have a meet. Wait, isn't my meeting when? Tomorrow. I thought my meeting is today. Is it? Yes, today. Today's Okay, Eric, mag-cross kami ng mga bata. Hinanap nila kung saan daw si Jack. Hindi sila sanay na wala kasama yung kanilang kapatid. Puti na lang, dumating si Wayne. Na-save niya ako. Na-shock siya kay, bakit hindi pa ako sa mga bata? today was Miss Jones. Today was Miss. Move here. Holly.
Dugayan kaayo sila oy, nagkuan-kuan pa doon sa gate. So cold nak no, it's like winter. Ilalagay ko si Jack dito pag 2 years old na si Jack. Dito, ano to sa mga bata? Nursery ba? Lagay ko siya dyan. Sana hindi ko na lang ginising si Jack no, nakatulog siguro siya ng medyo go. Marites ka Jessica. Marites ka Jessica. Jack! Jack! Saan to? Doon. Eh! Ha? Gigising ko lang. Ay, hindi pala kanina ako gumising. Oy. Today is another day. Tapos nagtawag ako sa family ng aking ex. It's very sad news dahil nasa isip ko pa naman na dadalawin ko sila pagdating ko sa Philippines. Sila auntie at si uncle. Kasi kahit hiwalay na kami ng aking ex, close pa din ako sa family nila. So kanina nagtawag yung kapatid niya. Sabi niya, ate, si papa, te. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Si papa, te, weak na siya, te. So nauna yung papa ko sa hospital at after ilang days, na-hospital din yung papa ng ex ko. So sabi ko sa kanya, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, parang iba na daw yung kanang pagginhawa, anong ginhawa sa Tagalog? Uy, iba na yung way ng paghinga niya, parang weak na daw talaga. So sabi ko, be strong lang diha ni kay yan kasi si Niknik at si auntie. Palagi yang nag-update sa akin, tinatawagan nila ako, tapos chat nila ako. Ngayon hindi na ako nakachat sa kanila dahil na binibigyan ko sila ng space. Mamaya siguro i-ano ko sila, i-chat ko sila. So yun, ni-ring niya yung cellphone ko. So nagtawagan niya ni Papa, tapos pag-ring sa aking phone, number mama ng aking ex yung tumawag, kaya wala download yung sister niya. So pagtawag, sabi niya, tignan mo si Papa. Sobrang payat na ni Uncle Tata na nagkasama ko yan sila dati dahil nung nawalan ako ng bahay, kasi parang pinalayas man siguro ako noon ng pamilya ko. Nawalan kami ng bahay, wala kaming mapuntahan. Sila yung nagkukop sa amin. Pinatiran nila kami sa bahay nila mga ilang weeks ata talaga. Sila yung nagtulong sa amin. So nakasama ko talaga si uncle at si auntie sa isang bahay before kami naglipat. So sila yung nagtulong niya. Pagtawag ni Nick sa akin kay naiyak na ako. Wala, sobra na yung iyak ko. Kaya parang nafe-feel ko na yung parang ma-end na bitaw yung life ng isang tao. Yun yung boses ta. Yung sa amin kasi Bisaya, agulo yung tawag yan. Yung ganon. Agulo yan sa amin before mamatay yung tao. Mag-agulo. Yan yung term namin. Mag-agulo. Iwan ko kung ano yan sa Tagalog. Ganon siya. Yeah. Sabi ko, pray lang kayo, Nick. Baka ma-okay pa yan si uncle. Tagal talaga. Mga 12 in the morning sa dyan. Ay, 12 noon dyan sa Pilipinas. Na ganyan na siya daw kuno. Yan, hindi na siya makasalita. Sabi ko, wala, bakit ganyan yung boses niya? Nakikinig ako. Sabi pa niya, Mama. Tinatawag niya yung mama niya, si Mama Sara. Si Mama Sara, nakasama ko din yan sa bahay. Isang bahay. Kaya yun nga, kinukup nila kami way back before na sa Pilipinas. Ako mabait sila sa akin, promise. Kanya, nagsaad ba ako sa kanila na pupunta ako doon sa kanila, bibisitahin ko. But sad to say, kay after ilang hours, nag-end na ako ng call dahil nag-vomit na si uncle. So sabi ko na asikasuhin muna. Mayroon na daw kasing tubig yung kanyang baga. Same sila ng situation ng papa ko. He's diabetic din. Tapos need siya i-dialysis, ganun. Pero hindi siya na-dialysis dahil hindi na daw tatanggap yung kanyang katawan. And it's sad to say, pagising ko kaya bumalik man ako pagtulog after ko magtawag sa kanila. Sabi pa ni uncle yun, gutom daw siya. Bawal na siyang kumain dahil sa mga dextrose, ganun.
Nga pagtulog ko, balik ko tulog, pagising ko, wala na. Pumanaw na po siya. Nagmensahe yung siniknik sa akin, ate, wala na si Papa. Iyak siya ng iyak, wala na si Papa. So yun, hindi na siya nagising after nun, nung ganun siya. Pumikit na din siya, mga ilang oras din daw siya na ganun. Ganun siya niya. Hanggang may nakita ako na video sa post na pag ganun niya, pumikit na din yung mata niya. Wala, pumanaw sa angkol niya. I'm sad guy, hindi ko man lang siya nakita sa personal. Always yun siyang nagta-thank you sa akin at si auntie. Dahil nung buhay pa kasi siya, nagpapadala ako ng pang-medicine. Sabi ko, auntie, magbili ka medicine ni uncle. O, mga pangbigas. Buhay pa yun siya. Palagi niya sinasabi, thank you kay ER. Ganun siya sa akin. Maraming salamat daw sa akin. Sad ko, ayoko. Sad jud kay ko. Sabi ko, kung kailan pa ako uwi ng Pilipinas na sana magkita na kami. Kay ilang years din, hindi kami nagkita. Since nagpunta ako ng Thailand, yun yung last kita namin la uncle. Kami pa man nun ng ex ko, kami pa. Yun, mga 2015. I'm very excited sana na ma-meet ko sila lahat. Ganun bitaw. Kaya pupunta, kahit ganito na nawala si uncle, pupunta pa din ako doon kina auntie. Bibisitahin ko pa din sila. Kaya, kawawa naman sila auntie. Pumanaw. Nag-give up na talaga yung katawan ni uncle. Ganyan talaga ang life. Kaya, need tayo mag-careful ba kay fragile yung buhay natin.